talaga sila sa suka. Promise. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto! Suka! Kalaban ng pekeng ginto! Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. Triggered si Vic At Rodriguez. higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Sige. Good Kaya for you. ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. So ngayon, babalik nila ngayon doon sa degree. Okay. Sige, meron kaya sa inyo makakapagpakita ng diploma ng Oxford? Ay, isa lang sa inyo. O sige, niyabang niya, meron siyang degree na nakatapos siya ng college, nakapagtapos siya ng law school, nakapag-bar exam siya, pumasa siya sa bar exam, etc. Walang problema. Okay, sige, walang problema. Oxford. Sabihin na lang natin. Ito na, sabihin na naman nila, walang diploma, walang tinapos si PBBM. Walang problema. Sige, 3 taon sa Oxford, pero yung kanyang diploma na tinapos sa Oxford ay tinanggap din ng Wharton bilang credential sa kanyang master's degree. Alam nyo mga kotsero, affected talaga sila dun sa Team Suka. Affected talaga yung mga dilawang Duterte supporters dun sa Team Suka. Lalo na si Vic Rodriguez. Promise, ang pathetic na reaction ni Vic Rodriguez. Parang siyang batang na trigger, tapos hindi niya alam paano siya magre-react. Tapos out of the blue, parang bigla siya nag-rant. Ang nakakatawa dito mga kotsero, hindi naman sila yung binabanggit. Ang dami-daming senador na kandidato. Ba't nyo inangkin? Ang dami-daming kandidatong senador. Bumatigo si presidente, tapos inangkin nyo? Bakit di inangkin? At saka mga kotsero, obviously, kung meron man dapat tamaan dun sa comment ni PBBM sa suka, actually, hindi dapat yung PDP ang tamaan dun. Dapat tinamaan sila nung sinabi ni PBBM na gusto nyo bang bumalik sa panahon ng kadiliman na yung mga bata kinukuha, pinapatay sa EJK. Dapat doon sila tinatamaan na naging sakristan ng isang bulaang propeta. Doon ka dapat tamaan. Kasi yun, rekta talaga sa kanilang lahat yun. Pero yung suka, hindi ko alam ba't nila inangkin yun. Ba't nila inangkin yung suka? Oo, kasi huwag nyo kasi angkinin. Huwag nyo angkinin lahat. Nesyeneeng lehet. Huwag nyo angkinin kasi. Kalmahan nyo lang. Huwag nyo angkinin kasi. Tingnan nyo kasi kung paano nag-react si Vic Rodriguez. Tingnan nyo ha. Nakakita, nagpapasa ng 6.352 trillion pesos, panay blanco ang Bicameral Conference Committee report. Hoy, nasa Supreme Court na yan. Manahimik ka na dyan. Sinasalaula tayo ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Maraming nagsalita bago sa akin at nababanggit ang salitang suka. Suka. Alam ho ninyo, ang suka ang kalaban ng tanso. Talaga sila sa suka. Promise. Ang suka ang kalaban ng pekeng ginto. Suka! Kalaban ng pekeng ginto! Hindi man po ako gumagawa ng suka, subalit nung ako ho ay bata, maraming beses din naman akong nautusang bumili ng suka ng aking ina. Lahat naman tayo At wala pong nakakahiya doon. Sapagkat bagamat ako ho ay nakabili ng suka ng maraming ulit at nautusang bumili ng suka ng maraming ulit, may diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Yun. Yan na. Meron akong diploma at nakapagtapos ako ng abogasya. Triggered si Vic Rodriguez. At higit sa lahat, meron akong certificate na nagpapatunay na ako ay isang ganap na abogado. Sige. Good Kaya for you. ako ay natutuwa kung ito man ang Team Suka. Isa po akong proud member ng Team Suka. So ngayon, babalik nila ngayon doon sa degree. Okay. Sige, meron kaya sa inyo makakapagpakita ng diploma ng Oxford? Ay, isa lang sa inyo. Sige, niyabang niya, meron siyang degree na nakatapos siya ng college, nakapagtapos siya ng law school, nakapag-bar exam siya, pumasa siya sa bar exam, etc. Walang problema. Okay, sige, walang problema. Oxford. Sabihin na lang natin. Ito na, sabihin na naman nila, walang diploma, walang tinapos si PBBM. Walang problema. Sige, 3 taon sa Oxford, pero yung kanyang diploma na tinapos sa Oxford ay tinanggap din ng Wharton bilang credential sa kanyang master's degree.
Saan nakakita ang ganun? Diploma, tinanggap sa Wharton bilang credential sa kanyang master's degree program. Meron palang ganun, no? Diploma. Sa atin kasi, kapag sinabing diploma, parang mga usually mga TESDA, 2-year course, etc. etc. Kaso mo, hindi mo pwedeng dalhin yon sa Wharton. At para sabihin na, pwede ba ako mag-master's degree sa Wharton? Ito po, meron akong diploma galing sa TESDA. Try nyo nga gawin nyo. Wala. Yung credential na yon ni BBBM sa Oxford, regardless of what you say, regardless of what you believe, kasi hodang naniwala kayo na hindi siya tapos, kasi hodang naniwala kayo na tapos siya. Yung diploma niya na yan sa Oxford ay sapat na credential para siya ay makapasok sa Wharton for a master's degree. Torny, hindi mo nga naipanalo yung election protest ni PBBM. Huwag tayo masyadong mayabang sa abugasya. Hindi mo nga naipanalo yung election protest niya. Diba? Pinagyayabang ng mga dilawan, 3 beses kang tinalo. Huwag masyadong mayabang. Kalmahan mo ang yabang, sir. Kalmahan mo ang pagyayabang mo sa iyong abugasya dahil napaka-public ng pagkatalo mo sa election protest. Kung talaga, ipagyabang mo yung mahusay mong degree, walang problema. Kaso nga lang, may sasampal sa'yo na natalo ka. Sa election protest ni PBBM. Ikaw abogado niya nun Wick Rodriguez. Anyway, tapos, ngayon may pinapauso sila. Ito yung pinapauso nila. At atin pong lalabanan ang Team Sinusuka! Sana makarating sa'yo to. Torny Vic, Team Sinusuka. Okay. Nasaan ka sa survey ulit? Hindi ko na mapakita yung survey kasi alam naman natin na wala siya doon. Nasaan ka uli sa survey? Wala ka sa survey, kuya. Hindi ka ranking sa survey, sir. Wala ka sa survey. Sino ang nakapasok sa survey? At as far as the padapa is concerned, mga PDP is concerned, sa Team Suka, sino ang nakapasok? Bongo, for sure. Pasok yun. Si Willie Revillame, actually hindi pa nga siya kasama sa partido nila si Willie Revillame. Si Bato de la Rosa, pero nasa ilalim, sabit sa ilalim si Bato de la Rosa. Sir, attorney, kung merong sinusuka, ikaw yun. Opo, real talk lang po, sir. Real talk lang po, attorney. Kung meron pong sinusuka, ikaw po yun. Hindi ko nga po ranking. Buti sana ako ranking Diba? Buti sana ako nasa top 5 siya, walang problema Pagyabang ka, kasi top 5 ka Kung top 5 ka. O kahit top 10 na lang. Top 10 na lang. Huwag na natin masyado mag-demand. Pag rumaranking ka na, doon tayo magyabang. Pero kung hindi pa, wala pa sa ranking, wala ka nga sa top 12 medyo lagyan natin ng konting humility ang ating mga bira-bira. Kasi napaghahalataan na na bitter ka lang. Bitter ka lang kasi lahat ng paraan para kumapit sa kapangyarihan hindi umubra. Diba, Torny Vic? Lahat ng paraan ginawa niya Lahat ng paraan ginawa niya para makakapit sa kapangyarihan na Malacanang kaso walang umubra. Tikas pa ng mukha nito, anong sabi niya? Inoferan daw siya ng posisyon pero tinanggihan niya. Huy, Torny, hindi ka inoferan. Oo, hindi ka inoferan. Nahuli ni JPE na gusto mong bumuo ng bagong grupo sa Malacanang mismo. Kaya ka tinanggal. Alam natin lahat yan. Nilaglag siya ni JPE. Pero alam niyo mga kotsero, ito napansin ko lang naman. Dahil sa sobrang hina ng Team Padapa, itong mga dilawang Duterte supporters, sobrang desperado sila na ang gusto nilang bilangin mga kotsero, hindi yung mga tao sa rally, kundi yung mga tao sa social media. Nakita niyo na ba yun? Napansin niyo na ba yun? Sa Facebook tsaka sa X. Na ang daming post tungkol sa mas maraming nanood ng ganitong rally, 1.8 million kay Digong, 50,000 lang kay BBM, ganyan. Nakita niyo na ba yun? Kung hindi pa, papakitaan ko kayo ng sample. Ito sample. Ayan, tama si Attorney Vic, isinusuka nga. Ayan, 29.6 thousand views, 1.4 million views. 1.4 million tumutok online sa proclamation rally ng PDP, halos 30k sa alyansa. Yan. Diyan nila gustong daanin yung laro sa social media. Ito pa isa. VP Sara endorsed the 9 Duterte senatorial candidates. 8.9 thousand of 10,000 reactions approved the endorsement. That's 88.11% approval rating. Oy, wow. Talaga? Idadaan natin sa social media? Bobo lang gumagawa niyan ito si MJ Kiambao. Ayan. Dinadaan nila sa social media. Ayan 65,000 daw ang nag-laugh doon sa post ni PBBM. 65,000 daw. Yan 65,000. Okay, 65,000. Alam niyo mga kotsero, ba't nila dinadaan sa social media? Kasi nagbabayad sila ng trolls. Tingnan niyo si Sara. Kanina di ba pinag-usapan natin si Sara? Ang sabi niya, wag na kayong mag-rally. Daanin natin sa social media ang ating mga hinaing. Bakit? Kasi mga kotsero, sa social media kasi, kontrolado nila yung trolls. Hindi na yan bagong strategy ng mga Duterte.
Di ho ba nagbayad si Rodrigo Duterte ng 10 milyon para sa troll farm nung siya ay kumakandidato bilang presidente noong 2016? Kaya ang gusto nilang mangyari, daanin sa social media yung pananaw ng mga tao. Mas maraming clamor sa social media, mas maraming tao ang nanonood kunyari sa padapa kay Digong kaysa kay PBBM. Ay hindi, baka masikat talaga si Digong kasi marami nanonood, 1.4 million. Mga kotsero, napakadaling i-manipulate ng social media. Magbayad ka lang ng troll farm, makakakuha ka ng 1.4 million eh. Alam nyo, mga kotsero, sa akin lang ha, sa page ko lang. Ang daming trolls ngayon sa page ko. Yung ibang mga followers natin, nakikipagbakbakan, nakikipagdebate pa sa mga trolls eh. Sa page ko lang mga kotsero, ang daming trolls na DDS. Pag kinlik mo yung page, 100 lang ang friends, 200, 300, etc. etc. Obvious na troll farms eh.